Another update ng mga maligalig na panay na naman ang bakbakan. Napornada na naman ang panunugod ni Champing dahil nakabantay sa kanya ang kanyang Uncle Casper. At dito magsisimula na naman siyang targetin ng barako. Habang nakikipaglaro si Champing sa kanyang Auntie Chloe ay nakabantay naman sa kanya ang kanyang Uncle Casper. Kino-corner na Champing ang mag-iina at kino-corner naman siya ng barako. At hindi titigil si Casper hanggat hindi niya nako-corner ang berdugong Champing. Oh, nakarating pa kayo dyan sa CR sa kakabakbakan nyo. Hindi ka lalabas dyan, Champing. Sa punto yan ay nahirapan ang barako na cornerin si Champing dahil tumatago nga ito. At ngayon nga isang linggo nang nakalipas nang ihiwalay si Chito. At maayos na nga ang kalagayan nito kaya pwede na siyang makiisa sa mga kasamahan niya. Nilagyan ko siya ng neck pillow dahil dinidilaan niya nga yung sugat niya sa kamay. Pero magaling na si Chito, bumalik na siya sa dati. Hindi pa man umabot ng 10 araw kaya lang inip na si Chito na nag-iisa. Ang problema na naman ngayon ay ang barako dahil galit na naman ito. Akala niya meron na namang bagong pusa dito sa kanyang pamamahay. Kaya wala na naman siyang gaanong gana kumain dahil galit na galit nga siya sa anak niyang si Chito. Mainit na nga ang ulo niya kay Champing lalo pang uminit dahil kay Chito. Bakbaka na naman. Oh, no! Inoumpisahan na naman ang berdugong Champing, mamaya bigwas ka na naman. Oh, no! Ayan, corner ka ngayon. At hindi yan palalagpasin ng barakong Casper, kaya makikipagtuos na naman ito kay Champing. Hindi na naman maganda sa paningin ng barako ang pambubugbog ni Champing, kaya kakastiguhin niya na naman ito. Sa puntong yan ay nawala na naman ang mga tainga ni Champing at napasugod si Natnat at Chloe. At hindi pa dyan nagtatapos ang bakbaka ng barako laban sa berdugo. Heto na naman ang barako at ang berdugo, binabantay na naman ang isa't isa. Mainit na naman nga ang ulo ni Casper dahil hindi nga siya napagbibigyang lumabas. Araw-araw yan siyang nakikiusap na pupunto sa taas at magpapahangin. At dahil hindi nga siya pinapayagan ay umiinit ang ulo niya kay Champing. Bad trip na naman ang barako kaya kailangan mailabas niya ang galit niya kay Champing. Nag-aaway na naman ang inahing Chloe at ang kanyang anak na si Natnat. Pinalalayas ni Natnat si Chloe dyan sa kutkutan habang natutulog dahil gusto niya siya ang tutulog dyan sa kutkutan na yan. Hanggang sa nagsabunutan silang dalawa. At syempre walang magagawa ang inahing Chloe kundi magpaubaya. At sa puntong yan napalayas ni Natnat ang kanyang nanay dyan sa kutkutan na yan. Casper, tigilan mo na si Champing. Casper! Nasa hospital si Chito, panay pa rin ang bakbakan niyo. Ano na naman kasi ang ginawa mo, Champing? Tingnan ko kung may bangas ka na naman. Wala ka na kasing katahimikan, panay katakbo, kaya hinahabol ka ng angkol mo. Kapag ganyan yung nakastigo siya ay nagdadahan-dahan siyang maglakad palayo. Dahil oras na tumakbo siya ay bigwas ang aabutin niya sa kanyang Uncle Casper.